bumalik na sa lugar namin. Hindi na rin ako pwedeng bumalik sa amin. Ang worry ko lang naman yung may lumabas na Ana Karenina. Baka hindi na matuloy yung pagpapautang sa amin ni Lola. Anong proof mo na hindi ka pengeng katulad nila? Ito po. Oh my God! Ibinigay ko to kay Maggie bago siya nag-debut. Ganon, ikaw nga ang totoong anak ka rin na. I'm sure. Papaalisin na yung tatlong dito, Ma. Napagkasunduan namin ng Lolo Sernanyo na walang aalis. Thank you po, Lola! Why did you let them stay? Wala silang business dito. Dapat pinauwi nga sila. Baka naman magtampo siya kapag may kaagaw siya sa atensyon nyo. Of course not. Hindi namin papabayaan si Angel dahil siya ang apo namin. Anong tingin mo dun sa tatlong fake na anak ka rin niya? Bakit mo natanong? Ayoko sa kanila. And since magpinsan tayong dalawa, syempre dapat tayong dalawa yung magkakampi, di ba? Tama ka. Hindi nila pwedeng kunin kung anong sa akin. Tama ng pangalan lang ang pinaghahatian namin. Angel, Oh, Angel. Bakit? Baupo ka. Lolo, Wow. Lola, may tanong po kasi ako. Tungkol saan? Bakit nandito pa po si Ana, Karen at Nina? Bakit hindi niyo pa po sila pinapaalis? bakit Angel? Ayaw mo ba sila dito? Opo, kasi hindi naman sila yung tunay niyong apo eh. Angel, napalapit na kasi sa amin si Ana, Karen at Nina. Napamahal na sa amin sila. Parang ikaw, gusto namin kasama sila. Okay. Lolo, naisip ko lang po kasi na kung kahati ko sila sa pagmamahal niyo, baka ako naman yung maubusan. Ako naman po yung tunay na apo eh. Angel, hindi totoo yan. Malaki ang pagmamahal sa puso namin ni Carmela. Kahit 10 kayo, 20 na maghati, hindi ka mawawalan. Sige po, Lolo. Maraming salamat po. Sige po, alis na po ako. Sige po, Lola. O Nina, bakit ka tumawag? May problema ba? May lumabas na isa pang anak ka rin, Nina. And it seems na lahat sila naniniwala siya nga yung tunay na apo. What? Oh my God! Eh, paano na inuutang natin sa kanila? Makukuha pa rin ba natin yung 15 million? Did you hear her? Ha? May pagka-selfish yung Angel na yun, ha? Ang tingin niya sa pagmamahal, pera lang. Carmela, It's true. Gusto niya, siya lang ang mamahalin natin. At gusto niyang paalisin yung mga ibang taong mahalaga sa atin. Hindi katulad ni Ana, ni Karen at ni Nina. Nang dumating sila dito, they never requested na paalisin yung iba. well, siguro nasa background yun ng bata. Lumaki kasi na hirap yun. Nakapos. Kaya siguro parang selfish siya. Eh bakit? Ganon din naman si Ana at si Karen, pati na rin si Nina. Kulang sa pagmamahal. Pero, never nilang hiniling na sila lang ang mahalin natin. Carmela, don't compare the girls. It's not that, Sir Nan. Kung talagang si Maggie ang nagpalaki sa kanya, at kahit nakalimutan ni Maggie kung sino siya, I'd like to think na hindi nakalimutan ni Maggie ang pagiging mapagmahal, mapagbigay. Carmela, nasasabi mo lang yan dahil kasi hindi yung palubos sa kilala yung bata. Bakit di mo subukan makipag-bonding sa kanya? Magkwentuhan kayo. Para maglola. Siguro nga tama ka. Okay, I'll take her shopping. Marami din akong gustong malaman tungkol kay Maggie. Ever since dumating yung Angel na yan, marami akong gustong malaman tungkol sa nangyari sa anak natin. Uy! Uy! Ay, shh! Sorry, miss. Miss, masungit? Ikaw na naman? What are you doing here? Janitor ako dito. Dito ka nag-aaral? Obvious ba? Ang laki talaga ng school na to, no?
ba? San ka? Sa taas pa ako, Karen eh. Ano, pagtanong mo na lang, iwan na kita dito. O sige, kaya ko na yun. Makikipagkaibigan na ako sa mga sosyal ngayon. Akyat na ako ah. Ingat. Excuse me. Dito ba yung classroom ng second year? Hi. Ako si Ana Karenina Monteclaro. But just call me Karen. Ay, Karen. Wait a minute ha. Karen, di ba hindi ka naman Monteclaro? Ano ka ba? Di ba ang sabi sa atin ni Lolo, ang turo niya sa atin, mga tunay na apo. Kaya ibig sabihin nun, Monteclaro na rin ako. So, kung Monteclaro ka, ibig sabihin, pinsan mo si Carla? No way! Hindi ko pinsan yan! Hindi siya Monteclaro, okay? Ikaw naman, bakit ang kapal-kapal ng mukha mo magsabi na Monteclaro ka? Everyone, makinig kayo sa akin. This girl, she is a filingera. Fake siya. Hindi siya totoong Ana Karenina. Well, actually, silang dalawa. Mga fakes. At isa pa ka rin. Never akong magkakaroon ng pinsan na anak ng malanding popo! Hoy! Ba! Oh, anak ko! Angel, kamusta naman ang buhay ni Maggie? Ayun po. Mahirap lang po kami dun eh. Kwentuhan mo naman ako tungkol kay Maggie. Paano siya maging nanay? Paano kanya pinalaki? Lola, ang sarap po ng juice. Pwede po ba tayo umorder? Waiter! Juice pa nga. Angel, nung nagbalik na ang alaala ni Maggie, may nakwento ba siya sa'yo tungkol sa amin? Lola? Lola, sobrang sarap po ng pagkain nila. Lola, po ba tayong umorder ng take-out? Oo naman. Order ka kung anong gusto mo. Sabi ngayon ako nakatikim ng ganito at Lola. Mr. Monteclaro, iiwan ko muna kayo ng mga apo niyo para makapag-usap kayo. Sige. Noong nag-aaral pa si Maggie, pumupunta ako sa school dahil may award siya. Never akong ipinatawag dahil nakipag-away siya. Ngayon lang din ako napahiya ng ganito. Lolo, sorry po. Pero lo, sinimula naman po talaga ni Carla yun eh. Lolo, si Karen yung nagsimula. Sila naman talaga eh. Enough! At talagang mag-aaway-away pa kayo sa harap ko? Sige na, magbati-bati kayo. Hindi tayo aalis dito hanggat di kayo nagkakaayos. Lolo, bakit kailangan ko makipagbati sa kanila? Eh, hindi naman sila mga Monteclaro. Fake yung tatlong yan. Carla! Sige na. Sorry. Hindi na tayo. Sorry. Ana, Sorry din, Carla. Nina, Sorry. Kamusta naman yung mga magulang mo? Pinalaki ka ba nila ng maayos? Opo, mahal na mahal nga po nila ako eh.
Si tatay po, mangingisda. Si inay naman po, nagtatahi ng mga basahan. Akala ko ba nagtatanim siya sa lupa? Ay, Lola, ako po yun. Tinutulungan ko po sila nanay para may pagdagdag kami na pambili ng mga gamot ni Itay. Eh, kamusta naman si Maggie? Yung nanay mo? Mahal na mahal niya po ako. Tsaka, bait-bait niya po, sobra. Ha? Pinupupog kaya ka nun? Minsan nga ako kinukulong pa yan. Binubugbog ka? Sinasaktan ka ng anak ko? Mabait si Maggie, hindi niya kayang manakit ng tao. Opo. Masama ho ang ugali ng nanay niyan. Sinasaktan yan eh. Pag naglalayas nga po yan sa amin, nagtatago sa amin, nagpupunta. Nanay ko pa nga ho nagagamot ng mga sugat niyan. O, diba? Sabi mo yung totoo. Ate Onay. Lola, hindi po totoo yun. Pinapagalitan lang po ako ni nanay kapag may ginawa akong mali. I never brought up my daughter like that. Lola, isang beses nga lang po ginawa yan. Tsaka matagal na yun. Ay, Lola, may naalala po pala ako. May nakita akong laptop dun sa labas. Pwede niyo po ba akong bilhan? Pati po isang cellphone. Sige. Thank you, Lola. Ma'am, kuha pa ho ako. Diba? Grabe talaga yung car lang yun. Pakatribida. Tsaka naman, plastic-plastic niya. Kung makapag-sorry, gimmick niya lang naman yun. Dapat kasi hindi mo na pinatulan eh. Dapat hindi mo na pinapansin yung ganun. Nina, hindi naman ako katulad mo, no? Manhead. Hindi ko kayang di mag-react sa mga nangaapi sa akin. Okay? Pero Karen, tama naman si Nini. Hindi tayo apo dito, mga ampun lang tayo. Kaya kahit anong oras, pwede nila tayong paalisin. Yeah, sa susunod na manunugod ka, isipin mo muna yung future mo. Okay, sorry po. Hindi ko naaawain si Carla. Hoy, kayong tatlo. Huwag kayo dito magtago. Tara. Sayang naman tong isang to. Hindi na nila kakainin to. Anong gagawin ko rito? Manang Berta, pwede pong sa akin na lang po to. Bibigay ko po sa nanay ko. Abe, sige. Teka ha, hahanap lang ako ng lalagyan ha. Salamat po. Ayun naman pala siya. Kuya Guard, thank you po ah. Thank you, kuya. Uy, friend. Nakakailas sa laki tong bahay ng mansyon ng mga Monteklaro. Pero nagkandaligaw-ligaw pa ako papunta dito, ah. Buti na lang, malino yung tinext mong address sa akin. Pero teka, ba't mo nga pala ako pinapunta dito? Kasi ito, Lindy, pwede ba pakibigay mo to kila inay? Sige. Kasi wala nang kakain yan dito eh. Bait-bait mo talaga, friend. May rason ng sosyal na pagkain. Pero kaya talaga kita pinapunta dito dahil dito. Ito, bigyan mo yan kay inay, pambili niya ng gamot niya. Friend, saan mo nakuha to? Hindi mo naman kinupit to, friend, ah. Hindi no, allowance ko yan sa school, bigay sa akin nila lolo't lola. Kamusta sila inay? Tsaka si Ate Becky. Yung ate mo, ayun, nag-iinarte pa rin, paalaga sa nanay mo. Si Aling Naida naman, ayun, wala pa rin tigil sa pagbibilad ng daing. Masaya ba sila? Oo, mukha naman silang masaya. Kasi parang wala naman ako naririnig na nag-aaway sila eh. Mukhang nakabuti talaga yung pag-alis ko. Kaya lang, miss na miss ko na sila. Gusto ko na ulit mayakap si inay. Yan na, friend. Oh, yes, Nina. May gusto po sana ako itanong. Ano yan? Yung tungkol po dun sa loan ni Mommy. Papautangin niyo pa rin po ba siya? Kasi po, ngayon dumating na yung totoo niyong apo, naisip ko, baka po hindi niyo na ituloy. Nina, ang bagay na yan ay sa pagitan lang namin ng mami mo.
Opo. Sorry po kung nakikialam ako sa usapan ng matatanda. Sige po, I'll go ahead. Nina? Apo pa rin kita. Kahit na dumating yung tunay kong apo, hindi ko babawiin ang loan. Thank you po. Thank you po. Sige po. Ate Onay, sunod ka sa kwarto ha. Bilisan mo. Onay, Po? may gusto sana akong malaman tungkol sa sinabi mo kanina. Alin po doon, Ma'am Carmela? Tungkol dun sa nanay ni Angel. Yung anak ko si Maggie. Ano po gusto niyo malaman? Sinabi mo kasi kanina, sinasaktan ng tia Stella mo si Angel. Gusto ko pang malaman yung tungkol kay Stella. Ate Onay! Ate Onay, Lola! Uy, Ate Onay, halika na. Gusto ko nang makita yung mga damit na pinamili natin. May tinatanong pa si Ma'am Carmela eh. Lola, mauna na po kami ni Ate Onay, ha? Excited na po kasi kung suotin yung mga damit, eh. Halika, Ate Onay! Ito po ako, Ma'am. Sige. Tulungan na kita. Okay na, kaya ko naman. Sige po, Lola. Sir Nan. Oh, Naku, Sir Nan. Mukhang may tinatago sa atin si Angel. Kakatanong ko lang kay Onay tungkol kay Maggie. Bigla na lang yung inilayo sa akin si Onay. napaparanoid ka lang. Pero totoo eh. Sabi sa akin ni Onay, sinasaktan daw nung Stella na yon si Angel. And I refuse to believe na kayang gawin yun ni Maggie. Carmela. Ewan ko ba? I don't know. Maybe yung Stella Cruz na sinasabi ni Angel, hindi naman si Maggie yun. Baka naman hindi siya ang tunay na anak Karenina. Baka hindi si Angel ang tunay nating apo. Carmela, how else are you going to explain kung bakit nasa kanya yung singsing ni Maggie? Kay Maggie lang pwede manggaling yun. Angel? Pasok po. Breakfast na tayo. Sige po. Asan si Onay? Umalis na po, Lola, eh. Ano? Bakit siya umalis? Saan siya pumunta? At saka ba't hindi siya nagpaalam sa akin? Bigla pong tumawag si Chang kagabi, kaya nagmamadali po siyang umalis. Kaya, ayun, hindi na po nakapagpaalam sa inyo. Sige, sumunod ka na lang sa labas. Alam mo, Sir Nan, sa tingin ko si Angel lang nagpaalis kay Onay para hindi ako makapagtanong. Para bang may tinatago siya sa atin eh. Carmela, bata pa si Angel. Ano pa ba pwede niyang gawin? Ganun ba talaga kiskiming ang hinala mo sa kanya? Pero Sir Nan, bakit tuwing tinatanong ko siya tungkol kay Mago, hindi na ako masagot ng diretso. At saka magkaiba ang kwento nila ni Onay. Parang tingin ko, nagsisinungaling siya sa atin eh. Carmela, madami ka hinala. Pero tatapatin kita. Ako din. Pero bukas malalaman na natin resulta ng DNA test. Doon, mapapatunayan natin kung totoo nagsasabi si Angel. Here. Thank you. Buti naman magkasundo na kayong dalawa. Madali naman po akong kausap eh. Nasaan nga pa si Aldrin? Nasa office po, Lola. Meron daw pong meeting yung mga telecom executives and Mommy asked him to sit in for her. That's too bad. Hindi niya malalaman ang result ng test. Result? Result po ng ano, Lola? Yung DNA test ni Angel, ngayon lalabas yun. Uncle, Uncle, gusto rin yung result.
Ngayon, malalaman natin kung match si Brent tsaka si Angel. Oh, that's good. Let's go to my office. Sumama ka sa amin, Angel. Excuse us. Okay. Tapos na ang palabas. Hindi na kailangan mag-pretend na nice sa mga fakes. Talaga naman palang plastikera yung babaeng yan eh. Si Angel? Nakakaloka kapag siya yung totoong apo. Lord naman, minsan lang ako magdadasal sa inyo. Sana hindi siya yung totoong Ana Karenina Monteclaro. I hope she's a fake para hindi mabawasan ang value namin sa bahay na to. It's a selfish request. Pero mas maraming at stake kapag siya ang anak ni Mami Maggie. Kaming tatlo. Diyos ko, alam ko po na hindi ko dapat hilingin to, pero sana po hindi magkabatch sila Brent at Angel. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kaya mag-intay. Hindi pa naman din ako sanay nang nag-iintay na lang sa isang tabi. Aalamin ko na yung resulta. Sisilipin ko sila. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat naman ako eh. Sige. Uncle positive. Match sila Brent tsaka si Angel. Finally, lumabas din ang totoo. Ikaw nga, apo. Ikaw ang anak ni Maggie. Opo, Lolo. Lola! Lolo! Lord, ang daya mo naman eh. Bakit mo ginawang ganito yung resulta? Bakit si Angel pa yung totoong anak Karenina? Ana, Karen, Tina. Si Angel ang anak ni Maggie at ni Brent. Ano nang mangyayari sa atin? Mga sampid na lang tayo dito. Masungit ang pinsan mo si Angel. Sabi sa akin ni Ana, sinabihan daw sila na umalis na lang. Alam mo, naawa nga ako kay Ana eh. Ang bait-bait naman niya, tapos sasabihan siya ng ganun. Bricks, Ana's not nice. Bait-baitan lang yan. Isa, dalawa, tatlo. Umalis na kayo dito. Huwag nang hintayin na paalisin pa kayo dito. Dapat kusa na kayong umalis. Angel! Kailangan matutunan natin siyang mahalin alang-alang kay Maggie. Sir Nan, napatawag po kayo. Gusto kong pumunta ka dito bukas. Mayroon akong ipakikilala sa'yo. Sino? Si Ana Karenina, si Angel, ang anak niyo ni Maggie. Talaga? Hindi po ako makapaghintay na makita na siya.